Eastern Samar taong 1935. Matagal nang nagsasama sina Abner at Isabel. Subalit sa ilang taon nilang pagsasama ay hindi sila mabiyayaan ng anak. Nawawalan na ng pag-asa ang babae, pero naniniwala si Abner na darating ang araw na bibigyan din sila ng Panginoon ng isang supling. Sa tuwing makakakita ng bata o hindi naman kaya buntis si Isabel, ay hindi nito mapigilan ang umiyak. Napakabigat para kay Abner ang makita na gano'n ang kanyang asawa. Mahal na mahal niya si Isabel kaya't nasasaktan siya na hindi niya ito mabigyan ng anak. Hindi rin naman sila makapagpatingin sa mga dalubhasa at espesyalista dahil napakalayo ng baryong tinitira nila sa bayan at isa pa walang sapat na pera para parehong magpatingin. Minsan habang nasa labas si Isabel at nagwawalis ng bakuran, may isang matandang babae na hindi pamilyar sa kanya ang biglang lumapit. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. "Bakit po, Lola?" ang tanong ni Isabel dito. "Hindi ka magkaanak, di ba? Maaari kitang tulungan, iha, kung nais mo lang naman." Sumilay ang ngiti sa mukha ni Isabel sa sinabi ng matanda. Ni hindi man lang niya tinanong kung paano nalaman ng matanda ang kanyang suliranin. Desperada na siya. Lahat maging ang pinaka-imposibleng bagay ay gagawin na niya. Magkaroon lamang sila ng supling ng asawang si Abner. "Paano po?" Napangiti ang matandang babae sa sinabi ni Isabel. Pinapunta niya si Isabel sa kanyang bahay. Subalit kailangan niya magpunta ng mag-isa. Sinunod naman ni Isabel ang bili ng matanda sa kanya. Binigyan niya si Isabel ng description kung saan ito nakatira at kung kailan ito kailangan na pumunta sa bahay niya. Hindi na nag-isip ng kung ano si Isabel, maging pagdududa sa paanyaya ng matanda sa kanya. Araw ng Biyernes noon kalakbay at 13 ang petsa ng buwan. Tinungo ni Isabel na mag-isa ang bahay ng matandang babae nang hindi alam ng kanyang asawang si Abner. Tahimik, liblib at hindi pamilyar ang lugar. Nakaramdam din ng kakaiba si Isabel sa paligid niya na parang may hindi tama. Gayunpaman, isa lang ang pakay niya kung bakit siya naroon sa lugar na yon. Ang matupad ang pangarap niya magkaroon ng anak. Wala pa man sa bungad ng pintuan si Isabel, ay bumukas na ito at sinalubong na siya ng matanda. "Kanina pa kita hinihintay." Nakangiting wika nito. Agad niyang inanyayahan si Isabel na pumasok sa loob ng kanyang kubo. Tama lang ang sukat ng bahay para sa isang matandang nag-iisa lang sa buhay. May samot-saring mga rebulto at anitong nakalagay sa loob. Bagay na nagbigay ng lamig sa pakiramdam ni Isabel. Hindi niya alam kung tama ba talaga ang pagparoon niya sa bahay na yon o baka isang pagkakamali. Nagsimulang magkwento ang matanda kay Isabel habang may tila hinahanda ito. Mga bagay na kanyang gagamitin para sa isang ritual. "Naniniwala ka ba sa mga anghel, Iya?" tanong ng matanda sa kanya. "Oo naman po." Napangiti ang matanda sa sagot ni Isabel. "Alam mo bang kung hindi kaya ng mga tao na magbigay ng anak sa kanilang asawa, ay ang anghel na mismo ang magbibigay nito?" Hindi alam ni Isabel ang tamang isasagot, kaya't nakinig na lamang siya sa mga litanya ng matanda sa kanya. Isinalaysay nito na sa panahon na iilan pa lang ang mga tao sa mundo at ito ay mga ignorante pa sa kapangyarihan, ay tinuran sila ng mga anghel ng Diyos ng mga bagay na dapat hindi na umabot sa saklaw ng kaalaman ng tao. At higit sa lahat, kaya nilang bigyan ng buhay ang mga sinapupunan ng mga babaeng walang kakayahang maglalang ng tao o ng isang supling. Hindi alam ni Isabel na ang tinutukoy na anghel ng matanda ay ang mga anghel ng dilim. Mga anghel na sinabi nila ay nilaglag ng Diyos dahil sa pagnanais mahigitan ng kapangyarihan ng Diyos. Pero kahit ano pa ang marinig ni Isabel, ang matupad lang kahit sa himala ang pangarap niya na maging isang ina, ay isa ng napakalaking biyaya para sa kanya. Matapos ang kanilang usapan ay pinaupo na ng matandang babae si Isabel. Gumawa ito ng insenso at ipinalibot niya rito habang umuusal ng dasal. Nagpaikot-ikot siya ng makilang ulit kay Isabel habang patuloy na nagdadasal ng mga hindi pamilyar na mga salita.
Hinipan niya ang ulo ni Isabel ng ilang beses. Hinaplos niya rin ang sinapupunan nito. Maglalalang ka lamang. Kung ipapaubaya mo sa anghel ng Diyos ang iyong sarili, ang tanong pumapayag ka ba? Wika ng matandang babae habang nakatitig ng makahulugan kay Isabel. Sa puntong yon ay nakaramdam ng kakaiba si Isabel. Kaba at pag-aalinlangan. Subalit mas nanaig sa kanya ang pagnanais na magkaroon ng sariling anak. Opo, pumapayag po ako. Kahit ano gagawin ko, magkaroon lang ako ng anak. Napangiti ang matanda sa isinagot ni Isabel. Kung kaya't muli ay gumawa ito ng insenso at muling nagsagawa ng ritual. Hindi maintindihan ni Isabel ang mga winiwika ng matanda sa kanya. Gayunpaman ay handa na siya sa magiging kahihinatnan ng bagay na pinili niya kahit walang kasiguraduhan. Matapos ang mga ritual na isinagawa ng matanda kay Isabel ay pinauwi niya na ito. Isang gabi noon, mag-isa lang si Isabel sa kanilang tirahan ng mga sandaling yon. May binyagan kasing pinuntahan si Abner sa isang kaibigan na nasa kabilang baryo. Ayaw namang sumama ni Isabel, kaya't nanatili na lamang ito sa bahay. Matapos makapaghapunan ay nakaramdam na ng antok ang babae. Nasa kalaliman na siya ng kanyang pagtulog nang maramdaman niyang may yumakap sa kanya. Nakapatay na noon ng ilaw at antok na rin siya. Ang akala niya ay ang asawa niyang si Abner yon, kaya't hinayaan niya na lamang. At ilang sandali pa nga ay may pagningiig na nangyari. Nakatulog muli si Isabel. Nagising na lamang siyang bigla sa isang katok mula sa labas ng pintuan. Kahit na inaantok ay bumangon si Isabel para tignan kung sino ang tao sa labas. Sino yan? Inaantok na tanong ni Isabel. Mahal, ako ito, si Abner. Nawala ang antok ni Isabel at agad na binuksan ang pintuan. At si Abner nga ang dumating. Bigla naman lumamig ang batok ni Isabel. At namutla ito na agad namang napansin ng asawang si Abner. Tinanong niya ang asawa kung ano ang problema at tumugon lamang ito na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Inakala ni Isabel na panaginip lamang ang nangyari sa kanya ng gabing yon. Subalit muli sa kalagitnaan ng tahimik na gabi, ay may isang itim na nilalang ang pumasok sa loob ng bahay ng mag-asawa. Nakatayo ito sa paanan ni Isabel at tila may inuusal itong dasal. Nagising si Isabel, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Nakita niya ang nakakakilabot na itsura ng nilalang sa harapan niya. Nangingitim ang kabuuan nito dahil sa makapal na balahibo. Nagliliwanag naman ang pulang mga mata nito. May mga mahahabang pangil din ito na tila unti-unting nawawala. Nagmumukha siyang parang ordinaryong tao, pero balot pa rin ng balahibo ang katawan nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Isabel nang unti-unti itong lumapit sa kanya. At ilang sandali pa nga, nangyari ang hindi inaasahan ni Isabel. Pinagsamantalan siya ng nilalang na pumasok sa loob ng bahay nila. Ibig niyang gumalaw at sumigaw pero hindi niya magawa. Nangilid na lamang ang luha ng babae dahil sa nangyari sa kanya. Ilang sandali pa ay naglaho rin ang nilalang. Kinabukasan nun kalakbay ay tila wala sa kanyang sarili si Isabel. Tinangka niyang sabihin sa kanyang asawang si Abner ang nangyari. Pero sa hindi malamang dahilan ay parang may pumipigil sa kanya na gawin ang bagay na yon. Lumipas ang 4 na buwan ay napapansin na ni Abner ang pag-iiba ng katawan ng asawa. Naging matamlayin na rin ito hanggang sa habang kumakain sila ay tila naduduwal na lamang si Isabel. Tumungo ito ng banyo para sumuka at nang lumabas na siya ay sumilay ang ngiti sa mukha ni Abner. Dahil alam niyang senyalis na yon na magiging magulang na sila. Mainit na niyakap ni Abner ang asawa. At mula noon ay mas inalagaan niya na ito. Naluluha na rin minsan si Isabel sa pagiging maalaga ng kanyang mister sa kanya. Tulad niya ay sabik na rin itong magkaroon ng anak. Mabilis pang lumipas sa mga buwan at dumating ang kabuuanan nga ni Isabel. Humihilab na ang tiyan ng babae subalit 2 araw na ay hindi pa rin ito nanganganak. Kaya humingi na ng tulong si Abner sa kakilalang komadrona sa kanila na si Aling Meling.
Sumama na rin ang asawa nitong si Mang Kanor, na isa ring kilalang manggagamot na ang sabi ng iba ay may taglay na mutya laban sa mga masasamang elemento. Nanghihina na at namumutla na sa Isabel. Pinagpapawisan na rin ito ng malamig habang nakahiga sa kanilang papag. Nagpalinga-linga ang matandang manggagamot na si Mang Kanor. Kanina pa kasi may kumakaluskos sa paligid ng bahay ng mag-asawa. Abner, maglagay ka ng asin at bawang sa paligid. May hindi kaaya-ayang bisita sa labas ng bahay. Wika ng matanda na labis namang ipinagtaka ni Abner. Samantala sa loob ng silid kung saan nakahiga si Isabel at naroon ang asawa ni Mang Kanor, ay sinisikap pa rin ni Isabel na mailuwal ang kanyang anak. Hindi pa pumuputok ang panubigyan niya, pero hindi na niya mailarawan ang sakit na nararamdaman niya. Umaalulong din ang mga aso sa paligid at kapansin-pansin ang kilabot na nararamdaman ng matandang bisita nila Abner. Ilang sandali pa ay pumutok na ang panubigan ni Isabel. Ngunit kasabay din nito ang tila pagguhit ng maliliit na ugat sa kanyang tiyan. Napasigaw ang kumadro ng si Aling Meling. Kaagad namang pumasok sina Mang Kanor at Abner. Ganun na lamang ang gulat nila nang makita nila ang tiyan ni Isabel. Mang Kanor, ano po bang nangyayari sa asawa ko? Maluhalo ang tanong ni Abner. Hinawakan ng matanda ang balikat ni Abner bago nagsalita. Hindi ko pa masasabi sa ngayon iyo, pero sa pakiwari ko, ang ipinagbubuntis ng asawa mo ay may lahi ng isang aswang. Parang nanigas sa kanyang kinatatayuan si Abner. Hindi niya alam ang kanyang mararamdaman sa mga narinig niya. Hindi niya rin alam ang sasabihin. Naging mahirap para kay Isabel ang panganganak. Nailuwan niya ang isang malusog na batang lalaki. Pero binawian din siya ng buhay dahil hindi niya kinaya ang hirap na panganganak dito. Labis na hinagpis ang nadama ni Abner sa pagpanaw ng kanyang may bahay. Kasabay ng pagpanaw ni Isabel ay ang pagkawala rin ng mga kakaibang ingay sa paligid. Naging mahaba ang pagluluksa ni Abner. Hindi siya sanay na wala ang asawa subalit kailangan niya magpatuloy sa buhay. Dahil ngayon ay may anak ng umaasa sa kanya. Pumanaw ang kanyang asawa na hindi man lang nito nalalaman ang kanyang lihim. May lahing aswang si Abner. At sa isip niya ay kaya nahirapan sa panganganak ang asawa niya. Yun ay dahil aswang ang batang ipinagbubuntis nito. Hindi niya akalaing ganun ang kahihinatnan kapag ordinaryong tao ang magiging ina ng kanyang anak. Pero lingid sa kaalaman ni Abner na hindi niya anak ang batang tanga niya, kundi anak ng kalaban nilang lahi. Mag-uumpisa pa lang ang tatahakin nilang dalawa ng batang ituturing niyang kadugo. Gayunpaman, kahit na may lahing aswang si Abner ay nakokontrol niya ang kanyang pagiging aswang at payapang namumuhay bilang tao. Ito ay dahil sa isang natatanging mutya na binigay pa ng kanyang lolo na isang antingero. Naging kalahating aswang lamang siya sa kadahilanang umibig ang kanyang ina sa isang aswang. Hindi na nakilala pa ni Abner ang kanyang ama dahil ang sabi ng lolo niya ay napatay niya ito ng tangkaing itana ng kanyang ina. Noon ay ipinagbubuntis na pala si Abner ng nanay niya at katulad ng sinapit ng asawang si Isabel ay namatay din sa panganganak sa kanya ang kanyang ina. Hindi naman inilihim sa kanya ng kanyang lolo ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi siya itinuring na kalaban nito. Nagawa lamang niyang paslangin ng ama nito para sa ikabubuti ng kanyang anak. Ayaw niyang mamuhay sa dilim ang kaisa-isang anak, pero sa huli wala pa rin siyang nagawa. Pumanaw pa rin ang kanyang anak dahil nga sa panganganak kay Abner. Bumalik naman si Abner sa dati nilang bahay sa Siquijor. Nasa isang liblib na baryo sila nakatira. Binalikan niya ang dating lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Marami nang sira ito ng kanyang madatnan. Kaya't paunti-unti niya itong inayos nang sa ganun ay matirhan nila ng kanyang anak na pinangalanan niyang Sebio. Ang mutyang hawak ni Abner ay bigay pa raw ng mga maharlikang diwata sa kanyang lolo. Mula raw ito sa dagtanang banal na puno ng mga diwata. Makapangyarihan ng mutyang ito.
Mainam itong pangontra sa kahit na anumang uri ng elemento, kaya't hindi ito maaaring maging pagmamayari ng isang masamang nilalang. Iningatan din ni Abner ang aklat ng mga ritual at dasal na itinuro pa ng kanyang lolo sa kanya. Iyon ay ang mga gabay na itinuro pa umano ng mga diwata sa kanyang lolo kung paano gamitin ang mutyang ibinigay sa kanya. Mula nang magsama sila ni Isabel ay itinago niya ang mutya at libro. Dahilan kaya't hindi niya nalaman na nasa lisiyan siya ng kalaban nilang lahi. Kahit na may lahing aswang si Abner ay pinilit niyang mamuhay ng normal. Ang lakas niya ay humahalin tulad lamang sa isang ordinaryong tao. Sa kadahilan ng hindi siya kumakain ng kahit na anong hilaw na karne o umiinom ng sariwang dugo. Muli ay inaral niya ang lahat ng nakapaloob sa aklat na naiwan ng kanyang lolo sa kanya. At habang lumalaki rin ang anak niyang si Sebio, ay tinuturuan niya rin ito ng mga pamamaraan ng isang pagiging isang antingero. Makalipas ang 18 taon, isa ng matikas na Ginoo si Sebio. At sa edad niyang ito kahit wala pa man sa kanya ang mutya ng kanyang amang si Abner, ay may natatangi na siyang kakayahan sa paggapi ng mga elemento. Isang tanghali noon kalakbay, naglalakad pa uwi sina Sebio at Abner galing sa pamimili sa bayan. Sa masukal na daanan na tinatarak nila, ay may hindi ka nais-nais na nilalang ang humarang sa kanilang daan. Sa tanong buhay ni Sebio, ay hindi pa ito personal na nakakita ng aswang, kaya't ganoon na lamang ang takot niya sa nakita niya. Tay, akala ko po ba sa gabi lang nagpapakita ang mga aswang? Pero ano po yan? Nanginginig na tura ng binatang si Sebio. Malakat yan, anak. Isang uri ng aswang na nagpapakita may araw man o wala. Nilulunod niya sa pamamagitan ng kanyang buhok ang kanyang biktima bago niya ito kainin. Tura ni Abner sa nooy nanginginig ng si Sebio. Inutusan niya itong hugutin ang dala nitong itak bilang proteksyon. Nakatayo lamang ang isang tila taong lobo na nasa kanilang harapan. May mahaba itong buhok na tila may sariling buhay. Ingatan mong hindi ka maghapos ng buhok niya, anak. Maya-maya pa nga ay humaba na ang buhok ng nilalang patungo sa kanila. Subalit dahil matalas ang dala nilang mga itak, ay madali lamang nila itong napuputol. Kita sa mukha ng nilalang na nanggagalit na ito. Kaya't sinasabayan na nito ng pagsugod ang paggalaw ng kanyang buhok. Iniwasan at tinataga ni Sebio ang bawat pag-atake ng buhok ng aswang. Samantalang si Abner naman ay hinawakan na ang suot niyang mutya. Umusal ito ng dasal at saka umihip papunta sa kalaban. Ilang sandali pa ay hindi na makagalaw ang elemento. Tila ba naging estatwa ito sa kanyang kinatatayuan. Umuusal pa rin ang dasal si Abner habang papalapit sa nilalang. Nalalaki naman ang mga mata ng nilalang habang nakatingin ito kay Abner. Nang nasa tapat na ng nilalang si Abner, ay kaagad na bumuwelo ito at walang pagdadalawang isip na pinutol ang ulo ng elemento. Nang matumba ang nilalang, ay ikinumpas ni Abner ang kamay sa patay na katawan ng elemento at ilang sandali pa ay nagliyab ito hanggang sa maging abo. Namangha si Sebio sa gilas na ipinakita ng kanyang ama. Tanging paggagamot pa lang kasi ang nasasaksiyan niyang ginagawa ng ama. At ngayon nga ay nakita mismo ng kanyang mga mata kung paano makipaglaban ito. Ang galing niyo naman po, tay. Manghang tura ni Sebio sa kanyang ama. Sa tamang panahon, anak, gagapiin mo na rin ang mga masasamang gaya nila at ikaw na rin ang magmamana ng mutya ng mga diwata. Gamitin mo lang sa kabutihan at tiyak walang masamang nilalang ang makakatalo sa iyo. Nang makauwi sila ng bahay, ay walang patid ang pagsasadula ni Sebio sa ginawa ng kanyang ama sa nilalang na nakasalubong nila. Napapangiti na lamang si Abner sa kanyang mga naririnig mula sa kanyang anak. Subalit napatigil siya nang sabihin ni Sebio na balang araw ay uubusin niya ang lahat ng uri ng aswang para wala nang gumambala sa mga tao. Pinatigil at pinaupo niya ang anak sa kamasinsinang kinausap. Hindi lahat ng aswang, Sebio, ay masama. O, imposible naman po yata yun, tay. Walang aswang ang mabuti, kaya dapat pinapatay silang lahat. Hindi, anak. Ikaw at ako ay may dugong aswang.
Nabuntis ng isang aswang ang aking ina at ako ang naging bunga. Kaya't ikaw ay natahimik silang pareho. Ipinaliwanag ni Abner ang kanilang kalagayan. Pinili nilang maging mabuti dahil yun ang tama. At dahil sa tulong ng mutya ng mga diwata, ay naiiwasan nila ang magpalit ng anyo at mauwaw sa laman at dugo ng tao. Anak, hindi dahil sa dilim ang ating pinagmulan, ay kailangan sa dilim din tayong manirahan at mamuhay. Tayo ang pipili noon. Naunawaan naman ni Sebio ang ibig na ipahiwatig ng kanyang ama. At sa puntong iyon magsisimula ang buhay nilang mag-ama bilang mga antingerong may dugong aswang. Hanggang dito na lang po muna ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.